the sky looks gray and you don't feel so great, I wanna be the one to make it blue. So don't carry the weight of the world on your back, 'cause you know I'm always here for you. I wanna make you smile, yeah, yeah, yeah. Wanna make you feel so good, baby, all the time, yeah, yeah, yeah. Make your heart feel like it's summertime. Hi, Doc Gilbert. Happy birthday. I'm so glad and happy to meet you today. Super good dentist. Wala akong naramdaman at all. So you guys should see him. POV, you're only a few steps away to getting your dream smile. Starting point, Festival Mall, Alabang, Commerce Avenue exit, Seattle's best. Keep walking until you reach the highway. Be careful in crossing the road. Red light. Let's wait. Zambrano Clinic is inside Aesthetica. If you see this, you're almost there. The building is along Commerce Avenue Highway. These steps are going to be worth it, promise. Welcome to Aesthetica. You made it. Your dream smile awaits. Ilang oras ba sa isang araw dapat suot natin ang pustiso natin? Dapat suot natin ang ating pustiso as much as possible nang sa ganon ay mag-adapt sa mount mo ang iyong bagong pustiso. Pero sa oras na maisipan mo na tanggalin mo ang iyong pustiso, panatiliin to nakababad sa tubig nang sa ganon ay masimulate natin ang moist environment ng iyong mouth. Follow us for more simplified dental content. Bakit ba kailangan ng dentista? I-baby teeth lang naman yan. Una, para maiwasang masira ang kanilang milk teeth. Dahil sa oras na masira ang kanilang milk teeth, dahilan to para maaga itong bunutin. Tandaan nyo na ang permanent tooth ay tumutubo tuwing 6 to 7 years old ang bata. At pag maaga nabunot ang kanilang milk teeth, ay hirapan tumubo ang permanent teeth. Magkakaroon ng premature o maagang paghilom ng kanilang mga gums. Pangalawa, para hindi matakot ang mga bata sa dental clinic or dentist. Follow us for more simplified dental content. Nangingilo ba ang ngipin mo kapag umiinom ng ganito? Kung oo, maaaring may problema ka na sa ngipin mo. Pwede mo itong ipapasta, pa-root canal, or worse, baka kailangan na itong bunutin. So ugaliin na pumunta sa mga dentista para malaman mo ang root cause ng problem mo. Follow us for more simplified dental content. Bago ba pustiso mo, boss? Hi, I'm Gilbert. I'm a dentist. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko. Ang bagong pustiso ay parang bagong sapatos.
Kailangan natin itong i-break in para maging komportable tayo. Follow us for more simplified dental content. Ano nga ba ang veneers? Ang veneers ay manipis na tooth-colored material na inirekomenda namin para ma-enhance ang laki, hugis at kulay ng ngipin ng pasyente. Maraming klase ng veneers. I'll explain it in the next video. Kaya follow for more simplified dental contents. What is a direct veneer? Ang direct veneer ay kilala din bilang composite veneers. Ito ay ginagamitan ng isang hybrid na pampasta na kung saan nagbibigay ito ng kakaiba at magandang kinang. Dahil sa mas matipid, mas mabilis at mas conservative na approach, ito ang kadalasang pinipili upang ma-achieve yung mas natural-looking smile. Follow us for more simplified dental content. Lagi akong tinatanong ng mga pasyente ko, Dok, makakain ba ako ng normal kapag may pustiso? Ang sagot, oo naman. Bakit? Importante ang tamang fitting or sukat para hindi kayo matulad sa ganito. Follow for more simplified dental content. Ito ang 3 bagay na nakakasira ng ngipin mo na maaaring hindi mo kailangan. Una, ang madiin o higil na paggamit ng toothbrush kapag nagsisipilyo. Dalawa, huwag mong gamitin pambukas ang ngipin mo gaya nito. Tatlo, ang hindi pagbisita sa dentista every now and then. Follow us for more simplified dental content. Ilang taon ba ang tinatagal ng pustiso natin? On average, ang ating pustiso ay tumatagal ng 3 to 5 years. Ang pustiso natin ay may tinatawag na limitasyon. Kapag ang pustiso natin ay pumupusyaw ang kulay, ito ay panahon na para iyong palitan. Follow us for more simplified dental content. Paano ba natin alagaan ang pustiso? Una, hindi siya ginagamitan ng toothpaste. Bakit? Kasi para siyang liha, nililiha niya yung loob ng pustiso at lalo siyang luluwa. Pangalawa, kung hindi gagamitin ng pustiso, panatiliin itong nakababad sa tubig para hindi rumupok ang materyales ng pustiso. Paano ba natin ilinisin ang denture natin o pustiso? Ibabad lang ito sa warm water ng 3 minutes kasama ng denture cleaner na nabibili sa mga drugstore. Follow for more simplified dental content. Masakit ba ang dentures or pustiso? Yes and no. Yes, dahil maaari pa rin tayong makaramdam ng panibago or konting sakit kapag mayroon kang bagong pustiso. No, dahil hindi naman dapat masakit ang denture mo, lalo na kapag maganda ang feeling nito. Pero pag after 1 month, meron ka pa rin nakipil na discomfort or konting pain sa iyong denture, huwag ka mag-alala. Dahil kailangan mo lang bumalik sa dentist mo para ma-adjust to sa proper fitting ng iyong mouth. Follow us for more simplified dental content. Alam ko guys, kaya nyo tinatanong kung magkano ang presyo ng pustiso ay para makapag-canvas or mapaghandaan nyo yung gagastusin nyo sa pagpapagawa ng pustiso. Makakapag-quote naman ako sa inyo, pero yung i-quote ko sa kanya, maaaring iba doon sa i-quote ko sa iyo. Kasi magkaiba kayo ng ngipin. Walang isang tao na merong parehas ng ngipin. Different yan, different ng angle, different ng mga missing tooth, kaya iba-iba sila ng presyo. Mas maganda na pumunta kayo sa dental clinic para makita ko kung ano ang eksaktong serbisyo na ibibigay ko para sa inyo. Follow us for more simplified dental content. Ang happy, pasyente dito sa paano, dahil po sa first time ko pong nakapunta dito. So, super happy ako dahil naging maganda ang aking team bumalik sa natin, at super gaan ang kamay. Ayun po ang masasabi ko. Kaya huli akong bumalik. Hello guys, may tanong po tayo from Baby Mommy. Kailan daw po pwedeng dalhin sa dentista ang bata kapag ba may isang sira na ang ngipin? Ang sagot, as early as 6 months or kung napansin nyo na tumutubo na ang ngipin ni baby. Bakit? Para maiwasan natin ang future concerns gaya ng mas maagang pagkasira ng ngipin ni baby o sungking-sungking tutubo ang ngipin ni baby na dahilan para ipabrace mo siya in the future, or baka may mga habits si baby na hindi mo napapansin na pwedeng mag-cause ng future deformities na gaya nito. Follow us for more simplified dental content.
gamitin ang sinulid pambunot ng ngipin? Narinig ko na yun eh. Yan yung ginagawa ng mommies sa babies nila. Hindi namin ito may re-recommenda dahil ina-expose mo si baby sa dumi na makikita doon sa sinulid na gagamitin mo. At maaari itong mag-cause ng impeksyon. Kapag naman sa adults, bukod sa impeksyon, maaari din ito mag-cause ng displacement or pag-uga ng nasa paligid ng ngipin nang tatanggalin mo. Or worse, pagkahila mo ng ngipin, naputol mo siya at hindi mo makuha ng buo. Hindi na kaya ng sinulit yon. Mas mapapamahal ka kapag pinatanggal mo na ito. Kaya follow us for more simplified dental content. Lahat ba ng pustiso ay matigas? Nasanay tayo sa mga traditional na denture kung saan ginagamitan ng metal or acrylic ang pustiso nyo. Pero meron tayong flexible denture material na kung saan malambot, manipis, at magaan itong gamitin. To us for more simplified dental content. Denture cleaner? Pwede naman, basta wag lang palagi. Kasi matutulad sa ganito ang iyong pustiso. Sa mga nagtatanong naman kung pwede bang dishwashing, pwede naman. So meron kayong baso na may water, lagay nyo lang yung inyong denture, then patakan nyo lang ng 1 to 2 drops ng any dishwashing, and then ibaba nyo for ilang hours, and then pagtapos, pwede nyo lang alisin and i-brush nyo na yung inyong denture without toothpaste. Follow us for more simplified dental content. Wisdom tooth, kailangan nga ba natin itong alisin? Hindi lahat ng wisdom tooth ay kailangan nating alisin, lalo na kung maayos naman ang pagtubo nito. Kadalasan, tinatanggal namin ang wisdom tooth kasi ito ay pinagmumulan ng infeksyon, decay, pagbaho ng hininga, o damage sa surrounding structure ng bone. Kaya ugaliin na pumunta sa iyong dentista para malaman mo ang kondisyon ng iyong wisdom tooth. Follow us for more simplified dental content. Hello guys! May question po tayo. Pwede daw ba ilagay ang denture sa ref overnight? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kapag nilagay natin ang ating pustiso sa ref, maaaring maapektuhan ng extreme na lamig ang integrity ng ating pustiso na dahilan kung bakit ito ay unti-unting rurupok. Follow us for more simplified dental content. May question from Momay. Doc, ask ko lang po, pwede pa ba gamitin ng pustiso na almost 3 years na hindi pa nagagamit, nakatago lang po? Hindi na siya pwedeng gamitin. Yung sukat mo from 3 years ago ay iba na sa sukat ng ngipin mo ngayon. So mas mainam na magpasukat ka ng bago para sa bago mong dentures. Follow us for more simplified dental content. Hello guys! May nakita akong question. Pwede daw bang suot nila yung denture nila kahit natutulog sila? Depende. Kapag masikip ang iyong pustiso, pwede mo itong suotin. Pero pag ito ay maluwag at may maliit na parte, mas mainam na alisin mo na lang ito dahil baka ma-choke ka pa dahil dito. Follow us for more simplified dental content. Isa sa natutunan ko nung naging dentista ko ay ito. Ang average person pala ay nagtutoothbrush ng 45 seconds. Pero ang standard ay 2 minutes. So ugaliin na orasan ng inyong pagtutoothbrush para mas maging effective ito. Follow us for more simplified dental content. Alam niyo ba guys, may isa pa akong nalaman na trivia nung naging dentista ako. Masama pala mag-toothbrush? What? Right after kumain. Kasi yung enamel o palanggan ng ngipin ay humihina pagtapos natin kumain, lalo na kapag acidic ang food na ating kinain. Kung magsisipilyo ka kaagad, lalo itong masisira. So maghintay muna ng 30 minutes bago mag-toothbrush. Follow us for more simplified dental content. Doc, bakit importante na maayos ang ngipin kahit bata pa lang? Mahalaga ito dahil malaking factor ang ngipin ng bata para sa kanyang pagmuya. Kapag maayos at walang sira ang ngipin ng bata, mas magiging magana siyang kumain at magkakaroon siya ng mahimbing na tulog. Kaya lalaki ng mas malusog ang inyong anak at mas makakapag-focus siya sa pag-aaral dahil wala siyang iniindang sakit. Follow us for more simplified dental content. Oh boy. You have any kids? Yes, I have one daughter. How about you? How many
baby daddies do you have, if you don't mind me asking? Ellipses. I have one daughter. I understand that it's easy by the same father. I have one daughter. I understand that it's easy by the same father. I don't understand. Hi, so this is how we took our patient's teeth from this to this. Ang pagpili ng tamang shade ay isang collaborative process. Umpisa tayo sa pag-assess ng natural color ng ngipin mo at pag-usapan ang gusto mong maging resulta. Ang pag-isolate ng ngipin ay crucial para maiwasan ng contamination ng laway. Sa pamamagitan ng pag-isolate, masisiguro natin na walang moisture o bacteria na makakasira sa bonding ng fillings, sealants, or kahit anong restorative materials. As seen here, we carefully place an amount of resin to the tooth, making sure it fits perfectly with the contours of your tooth. This step is crucial para maging komportable ka at hindi mo maramdaman na may kakaiba sa ngipin mo. Pagkatapos ayusin ng ngipin, importante din ang finishing touches. Hindi lang para sa aesthetics, it also helps to remove any rough spots or imperfections sa surface ng ngipin na pwedeng magdulot ng pagdikit ng bacteria at stains. Pala mo hindi nagkakape. Ang galing! Parang may tumubong bago ngipin. Dok, ba't kailangan pang i-filling? Baby tooth lang naman yan. Kailangan natin alagaan yung kanyang baby tooth kasi magsisilbi siyang guide sa pagtubo ng kanyang mga permanent teeth. So, I need to restore ngipin niya sa likod. May cavity doon sa loob. We will put filling and we'll remove yung mga decayed part ng tooth mo. Alright? Paano kung nagkaka-cavity ang bata? Nagkakaroon ng cavity ang bata kapag dumidikit yung mga pagkain sa kanyang ngipin. At nag-stay siya ng matagal doon, then eventually magiging white siya, magiging brown, then eventually magiging black at hindi na masisira yung kanyang ngipin. Para ma-prevent natin yung paglaki ng cavity, kailangan natin siyang takpan ng filling. So, tinatanggal natin yung mga decayed part ng kanyang ngipin. Ang tawag dito ay art technique or a traumatic restorative treatment kung saan hindi tayo magdi-drill ng kanyang ngipin pero slowly natin and gently natin naalisin yung bulok sa ngipin niya, no? Kasi yung mga bata, doon pa lang sa sound ng ating instrument, natatakot na sila. So para ma-prevent yun, tsatsagain natin na alisin yung mga decayed part ng ngipin lang gently. Ngayon, maglalagay ako ng tooth conditioner just to clean up the tooth. Kasi maasin siya para sa ngayon, na-remove na natin yung mga decayed part. We'll just isolate the tooth. Okay, just here. Very good. So, lalagay lang tayo ng bonding agent para mag-adhere. Naglalagay na tayo ng filling on sa part ng kanyang ngipin para ma-cure natin yung filling. Now, I need to polish it. Open. Alright. Now, you have whiter and stronger teeth. Can you show your new smile? Very good. Ang ganda naman ng ngipin.